Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sis Joanna Crisel Salcedo from CRC Chess Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay maririnig po natin ang isa sa mahalagang bahagi ng buhay ni Samson na mababasa natin sa Judges chapter 16 verses 16 to 19. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako muna sa isang maikling panalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong umaga at pagkakataong pagnilayan ng inyong salita. Buksan po ninyo ang aming puso at isipan upang maunawaan po namin ang inyong mensahe para sa amin sa araw na ito. Naway gabayan po kami ng inyong Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagbabasa ng ating Bible verse sa Judges chapter 16 verses 16 to 19. 16. Araw-araw ay iyon ang inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. 17. Kaya sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula sa pagkabata ay inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Ni minsan hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng isang karaniwang tao. 18. Nabatid ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson. Kaya ipinatawag niya ang mga haring Pilisteo. Ipinasabi niyang nagtapat na si Samson kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ng mga pinuno. Dala ang perang ibabayad kay Delilah. 19. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson. Sa nabasa natin sa Judges chapter 16 verses 16 to 19, ipinakita ng pangyayaring ito na hindi agad bumagsak si Samson sa isang iglap lang. Ang kanyang pagbagsak ay bunga ng sunod-sunod na maling mga pagpapasya at pakikipaglaro sa tukso. Unti-unti niyang hinayaang maimpluwensyahan siya hanggang sa tuluyan siyang mapaliw sa Diyos. Ang buhok ni Samson ay simbolo lamang ng kanyang pagtatalaga sa Panginoon. Ang tunay na dahilan ng pagkawala ng kanyang lakas ay ang paglayo sa Diyos at hindi pag-iingat sa ipinagkatiwala sa Kanya. Marami rin sa atin ang maaaring nakakaranas ng iba't ibang impluwensya sa araw-araw. Maaaring ito ay mga kaibigan, gawain o mga bagay na unti-unting naglalayo sa atin sa Diyos. Kung hindi tayo magiging maingat, maaari rin tayong matulad kay Samson. Sa kwento ni Samson, may mga aral tayo na maaaring matutunan. Una, dapat tayo maging maingat sa mga impluwensyang maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Ikalawa, dapat pahalagahan at ingatan ng mga biyaya at responsibilidad na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ikatlo, huwag tayong makikipaglaro sa tukso sapagkat maaari itong humantong sa ating pagbagsak. At ikaapat, tandaan natin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa ating sarili kundi sa Diyos lamang. Naway maging paalala ito sa atin na manatili tayong tapat, mapagbantay at malapit sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Dumako naman po tayo sa ating closing prayer. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na nagbigay sa amin ng paalala at karunungan sa araw na ito. Tulungan mo po kami manatiling tapat sa iyo at maging maingat sa mga tukso at impluwensyang maaaring maglayo sa amin sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok at maging matatag sa aming pananampalataya. Naway lagi naming alalahanin na ang tunay naming lakas ay nagmumula lamang sa iyo. Dinadalangin din po namin ang aming bansa. Pagpalain mo po ang Pilipinas. Gabayan mo po ang mga namumuno ng may karunungan, katapatan at pagmamahal sa mamamayan. Pagkalooban mo po ng kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran ang aming bayan. Ingatan mo rin po kami sa buong maghapon at patuloy na samahan ng iyong biyaya at pag-ibig. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikipahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay mula sa langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.